So let's go mga idol, mga katuda, mga ka-tricycle, mga kagulong. Ang hanap buhay mo ay tricycle. Gusto mo maghanap buhay bilang isang tricycle driver? So para sa iyo, ang video na ito, ang vlog ni Panuli Official ay tungkol sa tricycle mga idol. So kasi sa mga video ng ating mga na-upload patungkol sa tricycle, may mga nagko-comment mga idol. At isa na itong topic natin ngayon. Itong pag-uusapan natin ay ang tungkol sa tricycle. Kasi yung kanyang comments sa ating YouTube channel ay ang nabasa ko ay, "Idol, ang tricycle ko ay private, bagong rehistro. Ilan taon ba bago ma-expired? Gusto ko sanang ipa for hire. Paano ang proseso? Sana'y matugunan ang aking katanungan para na rin sa kaalaman ng iba nating viewers o mga katuda na nagnanais maging isang tricycle driver." So yun mga idol, at marami pang mga comments sa atin. Ito muna ang ating pag-uusapan mga idol. Alright, so let's go mga idol. Subaybayan nyo aking vlog hanggang sa dulo para kahit pa paano ay mai-share ko yung ating kaalaman tungkol sa pampasadang tricycle, for hire na tricycle, at saka yung iba pang kaganapan sa tricycle. Alright, let's go mga idol. What's this? So yun nga mga idol, mga ka-tricycle, yung isa naming membro dito sa aming munting samahan ng magta-tricycle, isang katuda na bagong membro namin. So yun ang ating ikikwento sa inyo kung paano siya naging membro sa ating samahan, sapagkat yung kanyang naging problema ay katulad rin ng katanungan ng ating isang viewers mga idol. So yung kanyang tricycle, mayroon siyang sidecar na pampasada. So nagagamit niya ito bilang service sa kanyang pamilya. So siya ay private. Ang rehistro niya, ang ORCR niya ay private. So para sa kaalaman ng ating mga kapwa magta-tricycle, ang rehistro ay taon-taon ay inire-renew, private man o for hire. So yun nga, at ang isa nating bagong membro ay rehistrado siya bilang private. So paglipas ng 5 taon hanggang 6 na taon, nakaisip siyang i-for hire kasi gusto na niyang mag-tricycle, mamasahero ng tricycle, kaya kinakailangan siya ay maging for hire. So ang ginawa niya, nagtanong siya sa munisipyo, kasi mga idol, bawat munisipyo, bawat lokal na pamahalaan o city government ay pwede tayong mag-apply ng prangkisa ng tricycle. So bawat bayan yan, kung saan kang bayan nabibilang, pwede kang mag-apply ng prangkisa. So ang kailangan lang ay yung original na ORCR nung tricycle. Kung private man yan, original ang kailangan. Hindi pwede ang Xerox, kasi ay i-apply natin ng prangkisa. So ang problema, ang naging problema nun sa kanya, yung kanyang private na rehistro ay private lang, wala siyang with sidecar. So yun nga mga idol, at dito nagkakaproblema yung mga matatagal ng private, kasi yung mga rehistro nila, ang nasa CR nila ay basta private lang. So may nakasulat dapat dyan na with sidecar. So palibasa nga at matagal na niyang ginagamit ito bilang private, hindi niya naisip na palagyan niya ng with sidecar nung una pa man. So paglipas ng 6 na taon, nakaisip siyang maging for hire. So yun yung proseso mga idol. At sarili nga niya yung kanyang tricycle. Ang nangyari, nagpalagay pa siya ng affidavit sa attorney para magkaroon ng with sidecar. So may bayad rin yun bago maiparehistro mo doon sa LTO ng private with sidecar. Yun, at pagka nairehistro na siya ng private with sidecar, saka ka pa lamang pwedeng kumuha o mag-apply ng prangkisa sa iyong bayan na kinabibilangan. At dito sa amin,
ang proseso ng prangkisa, kailangan ay kompleto ang tricycle mo. Motor na may sidecar, may ilaw sa loob, gumagana, stoplight, T-light, flasher, busina, headlight. Yan, lahat ay kailangan gumagana kasi ay inspeksyonin yan dito sa aming bayan. So, awan ko sa ibang bayan, conforme sa bawat bayan ang kanilang patakaran sa pagkuha ng prangkisa ng tricycle. So, ayun, at pag na-issuean ka na ng bagong prangkisa ng iyong bayan, mayroong isang kopya na dadalahin mo naman sa LTO office para i-apply mo naman ng for hire ang iyong tricycle. So may proseso pa rin doon, panibagong check ang iyong tricycle at may smoke emission din. So may babayaran ka din doon, mga idol, para ikaw ay ma-issuehan ng for hire na ORCR. So yun, at pwede ka na mamasada kung saan kang bayan nandoroon. So yun, mahaba pa rin proseso para ikaw ay maging isang lehitimong katuda. So yun mga idol, at yun yung proseso ng isang tricycle na gustong ipamasada. Subalit siya ay private, matagal na ginagamit na private lang. So yun, at sana ay nasundan ninyo yung aking counting idea. So ito ay totoong nangyari sa isa nating kamembro na nagnais na sumali dito sa aming samahan para siya ay magkaroon ng prangkisa at rehistrado. Kasi dito sa samahan ng aming magta-tricycle ay hindi ka pwedeng magmembro pag ikaw ay hindi rehistrado. So walang prangkisa, walang rehistro, expired ang rehistro, walang lisensya, expired ang lisensya. So hindi ka namin tatanggapin dito sa aming samahan. So conforme din yun mga idol sa bawat samahan ng mga ruta sa bawat bayan, kasi napakalawak naman sa Pilipinas para tayo ay makapaghanap buhay bilang isang tricycle. Baka dyan sa lugar ninyo maluwag, eh di conforme sa inyong patakaran mga idol. So yun ang naibahagi ko sa inyo. Dito lang ito sa bahagi ito ng Quezon Province mga idol. So yun, at sana'y nakapagbigay tayo ng kaunting idea, impormasyon doon sa isa nating viewers na nagtatanong tungkol sa kanyang tricycle na galing private papunta ng for hire. So let's go mga idol. Thank you for watching. Say bye-bye mga katuda, mga katricycle, mga kagulong. Ingat po tayo sa ating hanap buhay. Mabuhay ang tricycle driver sa buong Pilipinas. Let's go mga idol, mga Panula friends. Thank you for watching. Say bye-bye. God bless.